Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, ito mag-unboxing ako ng air compressor. Ngayon kasi mga boss ay dumating yung order natin na air compressor. Ito nga pala yung direct couple na 2 horsepower at ang brand nito ay Vespa brand. So ayan, ito i-check ko ngayon kung kompleto ba at functional ba itong nabili nating air compressor. Ito kasi mga bossing, yung air compressor, no, napakaraming pwedeng gawin or pwedeng pagkagamitan nito. Pwede nating gamitin sa mga power tools, sa impact driver, ano, at panglinis, panghangin ng gulong, at marami pang pwede. Sa spray gun, pwede tayo gumamit ng para sa pagpipintura. At ito nga pala mga boss, yung mga naka-separate na accessories na hindi nila ikinabit. Nandyan yung gulong at yung kanyang air filter, tapos yung mga bolts and nuts. So ayan ang makikita natin dito, nakasama na pinurchase na air compressor. Ito nga pala mga bossing ay binili sa online, at kaya titingnan natin kung goods ba yung mga quality, no? Maganda ba yung quality nito mga bossing. At ito nga pala ay nagkakahalaga mga bossing ng 5,980 yung kanyang price. Bukod pa yung shipping, parang umabot lang ito ng 6,127 pesos kasama na yung shipping fee. At ito nga pala mga boss, yung makikita nyo 2 HP, ibig sabihin 2 horsepower. At ito nga pala ay Vespa brand. So ayan, at and then yung mga specification nya ay meron naman nakalagay dyan sa mismong tangke kung ano ba yung specs ng compressor na ito, 2 horsepower. So nakalagay dito mga bossing, yung kanyang model ay 2 horsepower, 25 liters, and then 60 Hz. At ito nga pala ay ang 1720 RPM. At ang capacity nito ay 160 liters per minute. At sa pressure na 8 kg per square centimeter, or umabot ito ng 120 PSI. At yung tank capacity niya nga ay 25 liters or 6.6 gallons. And then manufacturing date 2023. So bagong-bago. At ito mga bossing, no, pinlug ko muna siya, pero hindi ko pa nilagay yung kanyang air filter. Ito pala nagka-problema yung air filter, medyo nabasag, no. Hindi kasi nila itinali doon sa handle, kaya yung plastic siya gumagalaw-galaw lang, at siguro may chance na yung plastic, itong air filter nito ay tinamaan nung matigas na part, and then yun, nabali yung loob. Pero tolerable naman yan dahil madali lang naman yan dikitan, at para maging okay na ulit siya. So yun, didikitan ko lang yan. And then ito nga pala, may kasama rin itong manual, no, kasama dyan sa plastic. So andyan yung kanyang manual. At ngayon, i-visual check ko muna kung ano bang meron dito. So kailangan nyo lang naman i-check yung kanyang physical appearance, yung kanyang langis, no. Bago natin i-start, check natin kung may nakalagay na langis. Pero ito, may nakalagay naman na langis, na check ko na. At ito, pag i-start natin, i-off natin muna yung valve yan. Pero ayan, yung oil nya, ayan, nasa level naman. Ayan, yung titingnan nyo mga boss kung mayroong level. Kasi pag baka walang nakalagay na langis, tapos pinaandar natin, masisira. Tapos yung air filter naman, dito nakalagay sa part na yan. Pero hindi ko muna siya ilalagay dahil ayusin ko muna yung naputol na parts. And then ito yung kanyang valve na galing sa tangke. Pag mayroon na siyang laman, so yan yung on and off ng valve niya. One port na fitting siya eh. And then yung kanyang pressure gauge, so ayan, nasa harapan. And then ito yung on and off, no, magti-trigger ng on and off. Yan. Pagka hinilan yung pataas, aandar na siya. At antayin natin na umabot ng 8 bars or 120 PSI. Pero ito mga boss, malakas na to, no. Pag ang compressor nyo umabot ng 120 PSI, magandang klase na yan. Okay na yan. Kaya na mag-inflate ng mga malalaking gulong. At ito nga pala sa bandang ilalim, andito yung kanyang drain. Ito kasi pag yung compressed air, no, yung compressed air kasi mga boss, mainit yan, no, nagkakaroon ng moisture sa ilalim. So ito yan mga boss, titest na natin. I-on natin, ayan, pinila ko pataas, and then under na yung ating motor. Antayin natin na umabot ng 120 PSI, tapos mag automatic shut off yan. Na-test ko na rin to mga boss, okay naman siya.
So ayan mga boss, nag-cut off na siya sa 120 PSI, and then pagka nirelease nyo yung air, bababa yung pressure, and then mag-on na uli siya. Ganun lang naman yan kasi naka-automatic naman yung kanyang pressure switch. So ayun mga boss, tingnan ko, no, bubuksan ko ng konti yung kanyang valve. At yan, may hangin na nga. At ito naman, so sa ngayon, maganda yung ating evaluation dito sa product na ito. Maganda siya. Ito na ngayon mga boss yung kanyang setup. Bumila na ako ng hose. Yung hose nito 10 meters. So nabili ko siya ng 50 pesos per meter. Ayan, nilagyan ko na ng hose clamp dito sa nipple, sa connector dito sa may 1 port na valve. And then meron na rin akong binili na spray gun, no? Air gun, ayan. Kinabit ko na rin. Tapos bumili na rin ako ng quick connect disconnect na set, yan, para madali lang magdugtong at magkabit ng mga tools. And then isa rin ito sa binili ko mga bossing, yung panghangin, no, sa gulong. Ayan, naka quick connect din yan, naka male connection siya. Yung female dito ko nilagay sa may dulo ng hose para kung sakali, ayan, magpapalit ako ng air spray, ng air gun, at magkakabit naman ako ng ibang tools. So katulad nito, kung maghahangin kayo ng gulong, ito lang, quick release lang yung gagamitin nyo. Ayan, no? And then tatanggalin nyo, medyo pipisilin nyo lang ng konti pababa, no? Hilahan nyo pababa, ayan, mahuhugot na yan. So maraming kaganda, no? Maraming magagandang may benefit dito sa compressor nito kung magpipintura kayo. Ayun, kakapitan nyo na lang din ng air gun. So ayun mga bossing, sana nagkaroon kayo ng idea. Ito, goods itong nabila natin na seller sa may online shop. And then 5-star rating tayo dito. Okay naman. So hanggang dito lang mga bossing. At muli po, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panonood. At please subscribe po sa ating YouTube channel. Ingat po tayo lahat palagi mga boss.